Hello! Akala natin ay pagiging judge lang ang trabaho ni Christine ngayong gabi. Pero sa likod ng spotlight, isang masangsang na katotohanan ang masasaksihan niya. Isang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita sa loob mismo ng isang sasakyan. Ang tanong, matapos ang lahat ng pangaalipusta at pananakit, kakampi bang tadhana kay Christine? O tuluyan na siyang ibabaon sa putik ng kasinungalingan ni Marilu habang si DJ ay bulag sa totoong kulay ng babaeng kasama niya. Samahan niyo akong tunghayan ang pinakamasakit na eksena sa buhay ni Christine kung saan ang pagpili sa sarili ay may kaakibat na malaking kapalit. Tara, simulan na natin. Christine POV. Agad na pa akong tingin ni Marilu sa direksyon namin. Agad siyang ngumiti. Hindi yung simpleng ngiti ko, hindi yung may halong intriga. At hindi lang basta nakita niya ako. Mas tumigil ang mga mata niya kay Mayor William. Sabi na Marilu, medyo pasigaw na parang gusto niyang mapalingon lahat ng tao. Oh my God, ikaw nga! Umangat ang tingin ni Mayor at saglit siyang natawa. Angela! Wow, long time no see. Bumungis-ngis si Marilu at mabilis na lumapit sa mesa namin. Dala pa rin ang confident niyang postura. Small world, no? Sino mag-aakala? After all these years, magkikita tayo. Batchmate kami sa high school, pati na sa college. Paliwanag ni Mayor sa akin, medyo nakatingin pa rin kay Marilu. Pero ang tingin nito kay DJ ay may talim. Hindi lang batchmate, singit ni Marilu, sabay tapik sa braso ni Mayor. We were tight, remember? Parang may malis ang huling sinabi nito. Flirting a bit, napangiti si Mayor, pero halatang naiilang. Yeah, medyo. Nasa tabi lang si DJ, walang himik, pero mga mata na sa akin. Nakatayo lang sa likod ni Marilu na parang bantay, pero hindi rin tuminag. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, walang emosyon sa muka. Gaya ng dati, pagkatapos ay biglang napuntang atensyon ni Marilu sa akin, pero sandaling-sandali lang, balik agad ang mata niya kay Mayor. And who's this pretty lady? Tanong niya, kunwari inosente hindi, ako kilala. Si Tin, sagot ni Carmina agad, bago pa makapagsalita si Mayor. Actress, endorser at future muse ng pageant ngayong gabi. At asawa ng lalaking kasa, agad kong hinawakan ng braso ni Carmina to stop her. She rolled her eyes. Tila hindi nagustuhan ang ginawa kong pagpipigil sa kanya, pero pinili niyang manahimik. Alam kong gusto niya lang akong ipagtanggol. Bahagyang nalaki ang mga mata ni Marilu pero kagading bumawi. May dinang tinig ni Marilu habang tungangu-tango. Kaya pala, big time. Kunwari pa niya. Bagay sila ni DJ. Mga artistahin, parehong plastic. Then tumingin ulit siya kay Mayor. Kaya naman pala busy ka lately. Akala ko anong pinagkakaabalahan mo. May mali siyang sabi nito sabay sulyap kay DJ. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatahimik na lang. Paandar talaga si Marilu. Pabida-bida. Babe, you remember Warren, right? Tanong niya kay DJ na parang nananadya talaga. Will, si DJ, hindi pa ba kayo nakakausap ulit? Douglas, sagot ni Mayor. Tumango at nakipagkamay. Good to see you. Hopefully nakalimutan mo na nangyari nung college. DJ chuckled. Shame, tipid lang ang sagot niya. Then, tahimik na. Ilang segundong parang walang gumagalaw sa mesa. Anyway, biglang sabi ni Marilu sabay, flip ng buhok. We'll just get... I don't wanna interrupt your little reunion. Nginitian niya kami pero may halong yabang. Humarap siya kay DJ sabay hila dito paalis. Pagkalayo nila napatingin sa akin sina Carmina at Gina. Grabe, hindi ko siya kinaya, sabi ni Gina. Sinanay ko ng sarili ko. Sabi ko habang pilit akong umiti kay Mayor pero kahit na anong tawa ko, hindi maalis yung kirot sa dibdib ko. Kahit na gaano ko gustong maging okay lang ang lahat, minsan may mga taong darating lang talaga para guluhin ka. At kung si Marilu man yun ngayon, well, hindi ako basta magpapadala. Habang patuloy ang kwentuhan namin ni Mayor Will, panaka-nakay napapasulyap ako sa kabilang mesa. Hindi ko sinasadya pero parang may magnet sa paningin ko. Si DJ tahimik lang pero ramdam kong bigat ng tingin niya. Yung tipong parang pinapagalitan ka kahit wala siyang sinasabi. Parang may utos sa mga mata niya. Umuwi ka na. But I'm not afraid. Ang totoo, mas lalo ko pang nilambingan yung tonong boses ko habang kausap si Mayor. So, you've never been married? Tanong ko kay Mayor habang pinipigilan ang ngiti ko.
Nakita ko matalim na titig ni DJ mula sa malayo para bang pinipigilan ng sarili. Mayor chuckled. Nope, never. Ikaw ba, married? Nope, diretsang sagot ko. Tumawang manager habang si Gemma naman napailing sa gilid pero hindi ko na sila tinignan. Mas interesado akong makita ko anong reaksyon sa kabilang mesa. At ayun nga si DJ, nakatitig pa rin, this time masalata na. Masama rin ang tingin, halos hindi niya na kinakain yung pagkain sa harap nila ni Marilu. At si Marilu, syempre tuloy sa kwento. Walang kamali-mali na parang hindi siyang kasama ng lalaking tinititigan ako na para bang gusto kong dakmain palabas. Good, nainis siya. Kung kaya niyang makipaglandian sa iba sa harap ko, bakit ako hindi pwedeng gawin yun? Bakit ako dapat magtimpi habang siya harap-harapang kasama ang kabit niya? You okay? Kuryosong tanong ni Mayor. I smiled. Super, thanks Mayor. William na lang. Okay, sabay ngiti ko. Yung may konting dagdag sa kilay at alam kong nakita yun ni DJ dahil literal na napatigil siya sa pagkilos. Napati imbagang. Good, mas masarap sa pakiramdam kapag alam mo na nasasaktan siya nang hindi ka malang nagsasalita. Natapos na rin ang lunch namin at tumayo si Warren sa upuan niya. I'll take you girls back to the hotel, alok niya. Don't worry, may magsusundo na lang sa inyo later for the event. Sure ka Mayor? Tanong ni Gina. Ayaw namin na abalahin ka. William shook his head. Hindi kayo abala, I insist. Tumango si Mama Carmina. Salamat talaga, tumayo na sila. Ako na lang ang naiwan sa upuan pero bago pa ako makatayo, inabot ni Warren ang kamay niya sa akin. Gentleman, I hesitated for a second. Pakiramdam ko kasi alam ko may ibang matang nanonood. Si DJ, kaya kahit pwede naman akong tumayong mag-isa, tinanggap ko yung kamay ni Warren. Thanks. Sambit ko habang hinila niya ako paangat at habang palabas kami ng resto, ramdam ko yung mga tingin sa likod namin. Sharp, mabigat, mainit at hindi ako lumingon. Hindi ko siya binigyan ng kahit na anong reaksyon. Pero sa loob-loob ko, ngumisi ako. You started this, DJ. Now watch me play. Maingay sa loob ng gym, naghalong ingay na speakers at mga tao. Ang ganda ng setup ng stage, Miss Universe. At habang naglalakad ako papunta sa long table na para sa mga judge, ilang matang napansin kong tumingin sa akin. Ngumiti lang ako. Hindi na ako sanay sa ganito pero ngayon nandito na ako. I have no plans of backing down. Dito ka Miss Tin, sabay turo ng organizer sa upuan sa gitna. Sa kanan ko walang ibang nakaupo kundi si Marilu. Hi, bati niya. Yung tipong nakangiti pero parang may blade sa likod ng ngiti. Sabay pala tayo ngayong gabi. Judge din ako. Ngumiti ako, tipid lang. Nice, sagot ko. First time mo? Ito yung dagdag ko. She let out a soft laugh. Oh no, lagi ako inimbitahan sa ganito. Well, kilala naman tayo dito hindi ba? Napatingin ako sa kanlikuran kung saan nakaupo si DJ, Mayor Will, Gina, at Carmela sa VIP seats. Nasa gitna si Mayor at napansin ko na patingin siya sa amin. Sandali lang pero sapat na para makita ni Marilu. Marilu murmured. Mukhang may bagong favorite si Mayor. Usually kasi ako yung special guest. I tilted my head to her. Well, masarap naman talaga yung feeling na maging special, lalo na kung hindi mo kailangan ipagsigawan. She paused, then turned to me with a smile. Baka kasi ngayon, ulit kita nakita sa public event, or should I say, ngayon lang ulit kita nakitang relevant. I smiled prettily. Minsan, kailangan mo lang ng pahinga para mas gumanda ang balik. Hindi naman kasi lahat ng gustong nasa spotlight habang nakakalasog-lasog ang personal na buhay nila. Hindi ba? Natahimik siyang saglit. Nakatingin sa unahan pero ramdam kong gusto niya akong sabunutan. May dumaan na handler sa harap namin. Nagabot ng score sheet at lapis. Tumango ako. Thankful for the interruption. Just enjoy the show. Dagdag ko, hindi na siya tinitingnan. Let's focus on judging fairly. Hindi to competition ng paramihan ng fans. Sure, sagot niya. Pero alam mo naman, kahit na anong gawin ng iba, ang tunay na queen hindi kailangang sumigaw. I smiled again. Exactly, kaya nga tahimik lang ako, hindi ba? Narinig ko yung pigil na tawa ni Carmina mula sa VIP area. Nang lingunin ko, kumindot siya. Si Gemma naman parang nalalaki ang mata, trying to hold her laughter. Si Mayor, seryosong nakamisid sa stage at si Dean nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung dahil naririnig niya yung pasaringan naming dalawa o dahil akong tinitignan niya. Hindi ko na inintindi. Tumapat ng spotlight sa unang contestant. Nagpalakpakan ng mga tao at nagsimulang bumigat ang music. Pero sa tabi ko, hindi si Marilong kalaban ko. Hindi rin ang mga contestant.
Ang tunay na laban ko ngayong gabi ay yung panatilihin ng composure ko habang unti-unti kong pinapatunayan na kahit na sinong sumubok pabagsakin ako, hindi na ako yung dating teen, natatahimik na lang. Tonight, I chose to shine on my own terms. Napapikit ako sandali habang pinagmamasdan ng contestant na confident na rumarampa sa harap ng stage. Isa lang sa marami pero halata mong may pangarap. Hindi ko maiwasang maalala kung paano ganun din ako dati, punong-puno ng apoy. Alam mong mahina pero matalim ang boses ni Marilo sa tabi ko. Halos hindi gumagalaw ang bibig. You are not special. I turned my head slowly, then face her fully enough para mapag-abot ang mata namin. Oh, I know. I'm not special. Sabi ko sabay sandal ng bahagya sa sandalan ng upuan. Kasi ang mga special hinahangaan. Pero mga hindi special, ginagawa ng paraan para sirain. Bumaling siya, pilit ang ngiti. Ang dami mo namang drama. You're just bitter. Wala ka na teen. Wala ka ng spotlight. Wala kang power. Exactly. Sabay tango ko. Kaya hindi ako takot. Wala na akong kailangan patunayan, Marilu. And that makes me dangerous. Nanatiling nakangiti ang mukha ko at taas nung tumingin sa kanyang hindi bumibigay. Hindi nagbababa ng tingin. Pero ikaw, dugtong ko. You keep shouting to be seen. To be relevant. Ganun talaga siguro. Kapag kahit kailan hindi ka naging sapat. Kumuyom ang mga kamao niya sa ibabaw ng mesa. She gritted her teeth. I lean in a bit. You don't have to remind me that I'm not special. I already know. But see, darling, even in my silence, I threaten your peace. Nalisik ang mga mata ni Marilu sa galit. Tumayo mga balahibo ko. Maging ako naramdaman kong init sa dibdib. Pero hindi ko siya titigilan sa larong siya ang nagsimula. At kung akala niya ako matitinag, she picked the wrong comeback story. Tumahimik ang buong venue habang nasa gitna ng entablado ang isa sa mga finalist. May simpleng ayos pero ang lakas ng dating. I don't know her personally pero ang tindig niya parang sanay humarap sa kahit na anong hamon sa buhay. This is your question, sabi ng host. Sabay tingin sa card sa kamay. If you're in love with someone who no longer fights for you, will you still fight for him? Or will you let him go? May collective reaction sa audience. Halatang marami ang nakarelate. Marami ang napaaw at ako parang na-freeze. Sa kainupuan ko, nanatiling nakangiti ang contestant pero nakita ko sa mata niya ang lalim. She held the mic and said with a steady voice, Pag-ibig. Hindi yan laging masaya. Hindi yan laging sapat. Minsan kahit mahal mo, kailangan mo tanungin ang sarili mo. Ako na lang ba? May ilang napasinghap sa audience. Ang ibang bigat ang delivery niya. Ako mismo natulala. Pero kung tatanungin mo ko, kung ipaglalaban ko pa ba, kahit ako na lang ang lumalaban, ang sagot ko, oo. Napabilib. Ang karamihan sa sagot niya, may narinig ako nagsabing, martir at tanga ka. Ipaglalaban ko, hindi dahil martir ako, kundi dahil gusto kong lumaban hanggang sa wala na akong itatanong sa sarili ko. Gusto kong umabot sa dulo na masasabi kong ginawa kong lahat, kahit hindi niya makita, kahit hindi niya masuklian, kahit hindi naging sapat. Kasi kapag pinili mong magmahal, hindi mo pinipiling convenience. Pinipili mong masaktan kung kailangan. Basta totoo. Tumahimik ang crowd. Walang gumalaw pero darating ang oras kapag nilaban mo na lahat at wala pa ring tugon, doon mo lalaman na yung letting go, hindi kahinaan. Katapangan yon kasi pinili mong mahalin ang sarili mo. May malakas na palakpakan, may standing ovation pa nga sa kabilang section. Pero ako, hindi ako maka-applause. Dahan-dahan ako napalingon sa direksyon ni DJ. And there he was. Tahimik, walang reaksyon, hindi tumingin pabalik, parang wala siyang narinig, parang wala siyang nakikita. Pero hindi ko binawing tingin ko, pinanindigan kong nandun lang ako. Tahimik pero buo. I knew what the girl said wasn't just a pageant answer, it was my truth. Kahit kanina pa ako nakatayo sa dulo ng linya, kahit ako na lang ang may hawak ng sandata, lumalaban pa rin ako. Pero baka nga oras na rin, oras ng piliin ang sarili ko. Tumayo ako mula sa kinupuan ko. Pakiramdam ko masyadong masikip ang paligid kahit pa nawala na si Marilu sa tabi ko. Dapat nakakahinga na ako ng maluwag, pero bakit parang mas sumigpit ang dibdib ko? Parang kinulong ako ng mga salitang binitawan ng contestant kanina. Sa pula tumago sa dibdib ko. Parang para sa akin ang sagot. Lumingon ako sa manager ko na comfort room lang ako and she nodded. Ramdam kong bigat ng loob ko and I just needed to breathe. Kahit 1 minute lang, bago pa ako tuluyang makalayo napalingon ako sandali sa direksyon ni DJ. Pero wala siya at wala din si Mayor. I kept walking. Lumiko ako sa hallway. Inakalang may CR sa dulo pero
Ang humantad ay was already from the crowd. Wala man ang signage, wala ring tao. Tanging narinig ko na lang ang heels kong tumatama sa sahig at tuloy-tuloy na kabog ng dibdib ko hanggang sa hindi ko na malay na sa parking area na pala ako. It was dimly lit, isolated, and for a second I thought I could finally exhale. But then a soft sound broke the silence. A moon, I froze. Akala ko guni-guni lang pero sumunod pa. Mas malakas, mas hayok, a mix of pleasure and urgency. Hindi to umulan ng saktan. I slowly turned my head toward the sound. Isang itim na sasakyan ng bahagyang gumagalaw. Then came another moan, this time mas malinaw. Babae, kasunod ng lalaki. Mababa, ungol na may diin, may ritmo. Ungol na nasa harapan. Napalunok ako, something inside me whispered. Get closer but my feet didn't listen. Lumapit ako. Paunti-unti, gusto kong siguraduhin lang o baka gusto ko lang masaktan. And then I saw it. Sa kaunting siwang ng bintana may isang kamay, manipis ang daliri, pulang polish, familiar. Hindi pwedeng si. Then I saw the silhouette of the man on top of her, puting long sleeves, guhit ng pamilyar na katawan, broad shoulders na alam ko hindi lang sa akin nagpakasawa noon. I couldn't breathe, my chest tightened. Everything suddenly went quiet. No more music, no more lights, no more crowd, just me and the sound of my heart breaking all over again. Akala ko tapos ng gabi ko. Akala ko yung pagkarinig ko lang ng ungol ang pinakamasakit na bahagi. Pero hindi pala. Mas may hindi palang eksenang tadhana. Ilang minuto rin ako nakatayo sa may likod ng isang sasakyan. Nagtatago habang pinapakiramdaman ng paligid. Hanggang sa huminto ng pagugan ng sasakyan. Then silence. Bumukas ang pinto and there she was, Marilu. Lumabas siya na parang walang nangyari. Inayos ang gown niya. Sinipat pang sarili sa salamin ng side mirror. Tinakpan ang dibdib. Kinamay ang buhok na halatang kagagaling lang sa mainit na laban. Napabuntong hininga ako. I was hoping, praying, na nagkamali lang ako. Kinabahan ako dahil wala si DJ sa loob ng gym. Sana mali lang lahat ng kutob ko pero bakit ganun? Ang bigat-bigat sa dibdib ko. I turned to leave. I didn't want to make a scene. I didn't want to lose myself just because someone else already had. But then, may tumawag sa akin. Tin, napakabigat ng pangalan ko sa bibig niya. Puno ng galit, parang ako pang may kasalanan. Tumakbo siya palapit sa akin at bago pa ako makalayo, maras niya ako hinila at pinarap. May nakita ka ba? Singhal niya, halos dikit ng mukha namin. Tumaas ang kilay ko, hindi ako umurong. Tumindig ako ng diretso at tinignan siya ng mariin. Oo, lahat. Tinignan ko siyang mula ulo hanggang paa. At akala mo siguro may tatago mong kahalayan mo. Pero guess what, Marilu? Hindi lahat ng maruming gawa natatago sa mahal na gown. I spat those words in her face. Nakakadiri siya. Akala mo kung sino ka malinis. Sabi niya pero nanginig ang bibig niya. Nakikita ko sa mukha niyang kinabakahan siya at namumutla. You think I'm the problem? Girl, kahit na ilang beses ka pang magpalit ng gown, hindi kayang takpan yan ang kalandi ang bumabalot sa pagkatao mo. Mas madumi ka pa sa burak sa gulong ng sasakyan. At least yun may silbi. And just like that, sinampal niyang pisngi ko. Malakas, halos mabingi ako. Pero hindi ako magpapatalo. Mas malakas ang binalik ko. Isang matunog at walang pagdadalawang isip na sampal sa kanan at kaliwa niyang pisngi. Napaatras siya ng kaunti. Hawak ang muka. I stepped closer. Hindi ko siya tinakot. Totoo lang mang salitang binitawan ko. Akala mo kung sino ka malinis. Kung tutuusin, mas mabaho ka pa sa imbornal. At wag na wag mong akalaing mananahimik ako. Isusumbong kita kay DJ. Alam mo kung bakit? Kasi deserve niyang malaman kung anong klaseng hayop ang pinapakisamahan niya at pinipili niya. Pero hindi siya umatras. Instead, ngumiti siyang na nakakilabot. Then out of nowhere, sinampal niyang sarili niya. Nagulat ako. Isa, dalawa, umabot pa ng 3. Pati buhok niya sinabunutan niya at parang baliw na sinasaktan ng kanyang sarili. Kinuha niyang kamay ko at pilit na dinikit sa pisngi niya. Sige na, ani at may luhang tumulo sa mga mata niya. Wala akong kasalanan sa'yo. Why you hurting me like this? I'm so kind to you. Umiyak na sabi niya. Napapailing ako, nalilito sa kadramahan niya. What? Naguguluhan na bigkas ko. You're insane. Christine? Napalingon ako. Pamilyar ang boses, malamig at puno ng galit. Si DJ. His eyes were locked on us, on me, and on. Si Marilu na kaagad tumakbo, papunta sa kanya. Yumakap at sinubsob ang sarili niya sa dibdib ni DJ. She hurt me, babe. Umiyak na sumbong ni Marilu habang nakasandal sa dibdib ni DJ.
para sang artista sa TV drama. Hindi niya matanggap na ayaw mo talaga sa kanya kaya sinaktan niya ako. Umagulhol na sabi niya. Biglang nalamig ang katawan ko. Napakasinungaling. My knees slightly trembled pero pinilit ko manatiling matatag kahit pawasak na ako sa loob. DJ looked at me fury all over his face. No questions, no room for explanations. Just pure, blind judgment. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong niya. Malamig ang boses pero bakas ang pagpipigil. I wanted to scream. I wanted to say you've got it all wrong. Pero naubusan na yata ako ng salita. Nang damdamin dahil wala nang mas masakit pa sa makita mong pinaniwalaan niya ang ibang babae kaysa sa'yo. Sa kabila ng lahat na nakita ko, ako pa rin ang masama. Grabe, sobrang nakakakulo ng dugo. Ang lalim na ng sugat sa puso ni Christine. Dinagdagan pa ng matinding paninira ni Marilu. Ang pinakamasakit, yung makita mo pinaniniwalaan ng taong mahal mong isang sinungaling habang ikaw na biktima ay pilit na pinapahiya. Ang aral natin ngayong araw, huwag hayaan ng judgment ng ibang tao, lalo ng mga taong bulag sa katotohanan, ang maging basehan ng iyong halaga. Minsan ang pinakamabigat na pagsubok ay ang pananatiling matatag kahit na wala kang kakampi dahil ang katotohanan ay may sariling oras para lumabas. Ano sa tingin niyo susunod na gagawin ni Christine? Hahayaan na lang ba niya si DJ sa piling ni Marilu o lalaban na siya ng patayan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.